Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Mga kabayan, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Uwan. Mas lalo pa itong lumakas at isa na itong ganap na typhoon habang papalapit na sa ating kalupaan. At ang lawak nito ay halos sakupin na ang buong Pilipinas. Alamin natin ang pinakabagong update sa direksyon nito at ang mga lugar na unang makakaranas ng bagsik ng bagyo. Ngayong araw, tuluyan nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Uwan at isa na itong ganap na typhoon at nagbabanta na sa ating bansa. Batay sa pinakauling datos, ang sentro ng Typhoon Uwan ay tinatayang nasa layong 1,045 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ngayon ang maximum sustained winds na umaabot sa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at may bugso na hanggang 160 kilometers per hour. Sa kasulukuyan ay kumikilos ito pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa lawak ng sirkulasyon nito, ang typhoon force winds ay umaabot hanggang 780 kilometers mula sa gitna ng bagyo. Ibig sabihin, kahit malayo ka pa sa sentro nito, ay maaari ka nang makaramdam ng malalakas na hanging dala ni Uwan. Ngayong araw, ang Pag-asa ay nagtaas na ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng bansa. Ibig sabihin, malalakas na hangin ang inaasahan sa loob ng 36 hours. Ang strong winds ay tinatayang nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour, sapat para magpabagsak ng mga sanga ng puno, magpalipad ng bubong at makasira ng mga mahihinang instruktura. Kabilang sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 1, sa Luzon kabilang ang silangang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Rizal, Laguna, Quezon, gayon din sa Pulilio Islands at halos buong Bicol Region. Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon at Masbate, kasama Antigao at Burias Islands, kasama rin ang Romblon at Marinduque, habang sa Visayas, nasa ilalim din ng signal number 1 ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte, kasama rin dito ang mga bahagi ng Cebu, Bohol, Negros Occidental, Iloilo, Capiz at Aklan. At sa Mindanao, particular sa Dinagat Islands at Surigao del Norte ay makakaranas din ng pag-ihip ng malalakas na hangin, lalo na sa mga baybayin at kabundukan lugar na bukas sa amihan at hanging dala ng bagyo. Ang mga hanging ito ay maaaring magdulot ng pagkabasag ng bintana, paglipad ng mga bubong at bahagyang pinsala sa mga kabahayan na gawa sa magagaan na materyales. Sa mga baybaying barangay, asahan ng malalakas na hampas ng alon at mapanganib na paglalayag. Bagamat nasa signal number 1 pa lamang, hindi ito dapat ipagsawalang bahala dahil ang bawat pagtaas ng signal ay senyalis ng papalapit na panganib. Sa loob ng susunod na 24 oras, posibleng magtaas na ang pag-asa ng pinakamataas na wind signal number 5 pagdaan ni Juan. Isang babala na ang bagyong ito ay maaaring magdulot ng matinding pinsala kung hindi natin paghahandaan. Ngayon, update naman tayo sa direksyon at lakas ni Typhoon Uwan. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagtahak nito sa direksyong pakanluran, hilagang kanluran habang unti-unti itong lumalapit sa ating kalupaan. Ayon sa pinakauling track in intensity outlook ng Pag-asa, inaasahang tatama sa lupa ang sentro ni Uwan sa pagitan ng katimugang bahagi ng Isabela at hilagang bahagi ng Aurora bukas ng gabi o Lunes ng madaling araw. Mula rito, tatawirin ni Uwan ang mabundok na bahagi ng Hilagang Luzon bago muling lumabas ng kalupaan at tumawid sa West Philippine Sea sa Lunes ng umaga o hapon. Ngunit bago iyon mangyari, inaasang lalakas pa ito ng mabilis at posibleng marating ang super typhoon category mamayang gabi o linggo ng umaga. Kung magpapatuloy ang pag-intensify nito, si Uwan ay maaaring maglandfall sa pinakamalakas nitong antas na magdadala ng paminsalang hangin, malalakas na ulan at dilubyong alon sa mga baybayin ng silangang Luzon. Ngunit mahalagang tandaan, kahit hindi direktang tatamaan ng sentro ng bagyo, maaaring makaranas pa rin ng malalakas na ulan, matitinding hangin at storm surge ang mga lugar na nasa labas ng landfall area o forecast cone. Ang lawak ng ulan at hangin ni Uwan ay kayang umabot sa mga karatig rehiyon, kaya't maging handa ang buong hilaga at silangang bahagi ng bansa. Habang umiikot ang kanyang malakas na sirkulasyon, asahan ng pagbaha sa mga mababang lugar, pagguho ng lupa sa mga bulubunduking rehiyon at mapanganib na kondisyon sa karagatan.
Asahan na ang mga napakatinding alon sa silangang baybayin ng Luzon at Visayas na maaaring umabot hanggang 8 meters, sapat para magdala ng panganib sa anumang uri ng paglalayag. Dahil dito, huwag nang hintayin ang huling sandali, makinig sa mga babala ng Pag-asa at ng inyong lokal na pamahalaan. Kung ikaw ay malapit sa gilid ng bundok, may panganib ito ng biglaang pagbaha o landslide, kaya agad na lumikas sa ligtas na lugar. Ngayon, naglabas na rin ang Pag-asa ng heavy rainfall outlook bilang paghahanda sa bagsik ni Bagyong Juan. Ngayong araw hanggang linggo ng gabi, November 9, ang pinakamabigat na pag-ulan na aabot sa higit 200 mm ay inaasahan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay. Sa ganitong antas ng ulan, posibleng maranasan ang malawakang pagbaha, mabilis na pag-apaw ng ilog at pagguho ng lupa sa matataas na lugar, lalo na sa mga lalawigang matagal nang binabasa ng ulan nitong mga nakaraang araw. Sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Samar at Eastern Samar, inaasahan naman ang malalakas hanggang matitinding pag-ulan na aabot mula 100 hanggang 200 mm. Mag-ingat dahil maaaring tumaas ang tubig baha sa mga pangunahing kalsada, magdulot ng flash floods at pansamantalang maputol ang koneksyon ng mga lansangan. Ang mga tabing dagat ay maaari ring makaranas ng coastal flooding lalo na sa oras ng high tide. Habang katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan naman na aabot sa 50 hanggang 100 mm ang mararanasan sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Abra, Benguet, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Marinduque, Romblon, Biliran at sa may Leyte. Ang ganitong kondisyon ay posibleng magdulot ng localized flooding, pagbabara ng daloy ng tubig sa mga kanal at madulas na kalsada. Kaya mag-ingat ang mga motorista at residente sa mga mababang lugar. Pagsapit naman ng linggo ng gabi hanggang Lunes ng gabi, November 10, lalo pang titindi ang ulan habang papalapit ang sentro ng Typhoon Uwan sa Luzon. Ang higit 200 mm ng ulan ay inaasahan sa Aurora, Nueva Ecija, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Zambales, Tarlac at sa may Pangasinan. Ito na ang yugto kung saan posibleng umabot sa critical level ang mga ilog at dam, habang ang mga bundok at dalisdis ng kabundukan ay nanganganib sa pagguho ng lupa. Kung ikaw ay nasa gilid ng bundok o malapit sa mga ilog, maganda sa posibleng preventive evacuation. Sa Metro Manila, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon at Occidental Mindoro, inaasahan na malalakas na ulan na aabot sa 100 hanggang 200 mm na maaaring magdulot ng urban flooding, lalo na sa mga lungsod na may mabagal na drainage system. At asahan din ang traffic disruptions at pag-apaw ng tubig sa mga estero at kalsada. Samantala, katamtamang ulan naman na aabot sa 50 hanggang 100 mm ang mararanasan sa Batanes, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Aklan at sa may Antique. Bagaman hindi ito kasing bigat, maaari pa rin magdulot ng pagbaha sa mababang lugar at malakas na bugso ng hangin, lalo na kung sasabay sa high tide o thunderstorms activity. Mahalagang tandaan mga kababayan, ang kabuuang rainfall total ay posibleng mas mataas pa sa mga kamundukan at elevated areas, habang ang mga lugar na nauna nang nabasa ng ulan ay may mas mataas na panganib sa pagguho ng lupa. Kaya't mahigpit na pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto, makinig sa mga abiso ng Pag-asa at ng lokal na pamahalaan at sundin ang mga utos ng evacuation at paghanda kung kinakailangan. Habang nagbabanta na tumama sa kalupaan ang Bagyong Uwan, ang hamon ay hindi lamang ang lakas ng hangin o bigat ng ulan, kundi ang ating paghahanda at disiplina bilang isang sambayanan. Kaya siguraduhin maayos na ang bubong, alulod at mga bintana, itabi na ang mga gamit na maaaring liparin ng hangin at hihanda ang emergency kit na may laman na pagkain, tubig, flashlight, baterya at first aid kit. Alamin din ang evacuation routes at makinig sa anunsyo ng lokal ng pamahalaan. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at huwag kalimutang mag-ingat.